church sa ng bayan. Amen. Praise God. I'm single mother. Amen. Praise I God. have 3 daughters. Brother George. Amen? Amen. Isang magandang umaga po sa ating bagong kapatid. Ako po yung kapatid na Marvin, taga Cavite. Isang anak at 3 anak. Isang asawa, 3 anak. At pinagtala po ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Ako po ang inyong kapatid, si Brother Obed Salvador. May isang asawa at may isang anak. Ayan. Good morning po, ako si Faisy. Starina. Po, Starina po. Ito yung hayo. Amen. Amen. Yolanda. Isa sis, taga Quezon. Orlando, ako po ay taga-Ublon at may isang asawa at 2 anak. Amen. Maria. Ako si Magdalena Villamor, taga-Capiz po. Single. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Welcome po Ate Rosemary. Amen. Nandito nga po sa The Torchbearer of Jesus Christ Global Ministries Incorporated. Amen. Wala po tayong itinataas na ibang relihiyon o ibang sekta. Ang tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang mga tayong tinataas at sinasamba. Amen. Praise God. So, umpisa na po natin ang ating maikling exhortation na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Ito po ay hango sa libro ng James, chapter 2, verse 17. Amen? Famous verse po ito. Sabi po dito, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Amen? Faith without work is dead. Amen? So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Amen? First of all mga kapatid, tingnan po muna natin mga kapatid kung sino po yung audience ni James po dito nung sinabi niya po itong verse na to. Amen? Because he is always addressing that to my brethren, my brothers. Amen? So ibig sabihin po mga kapatid, ang kausap po dito ni James, yung mga tao po na other people say, yung mga taong ligtas na po. Amen? Yung mga taong eternally saved na kailangan na lang po mag-grow at maging mature sa pananampalataya. Amen? Kasi po marami po sa ating mga kapatid. Amen? Matanda na po sa pananampalataya, baby Christian pa din po sila. Amen? Marami na po. Tagal na pong dumadalo po sa gawain ng Panginoon, pero parang wala pa pong nababago at gano'n. Amen? Dumating na po yung time sa ka-wrinkles na siya. Pero yung pananampalataya po niya ay tumatandang pauro. Amen? Pero marami din po na mga bata pa lang, matured Christian na po. Amen? So ang gusto kong sabihin ni James dito, na dapat yung true faith po natin na may kailangan po magresulta ng pruweba, ng ebidensya. Amen? Kailangan po makitaan po tayo ng pagbabago mula nung tinanggap po natin si Jesucristo, amen, bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang isang bagong nilalang. Amen? Kung isa po tayong tunay na Kristiyano mga kapatid, nasa sa atin na dapat yung Holy Spirit. Amen? Isa na po tayong bagong nilalang. We have a new heart. Amen? Wala na yung dating tayo. Kung dati po tayo ay sugarol, kung dati po tayo manginginom, dapat wala na yun ngayon. Nagbago na. Amen? Amen. Kung dati po ay babaero po tayo, Amen. Nalakiro na. hindi naman. Amen? Dapat wala na po. Kasi bago na po tayong nilalang. Amen? Amen. Si Jesucristo na po yung nananahan Yes. po sa Amen. ating buhay. Amen? Sabi nga niya, since we know the truth, you shall live the truth. Amen? Kung nalaman po natin yung katotohanan, kailangan mamuhay po tayo sa katotohanan. Hindi po mamuhay sa kasalanan. Amen. At mamuhay sa kabaluktutan. Amen? Kailangan po mag-manifest o mag-rema po yung mga mabubuting salita po ng Diyos na ating napapakinggan at napapag-aralan. Amen? Hindi yung pasok dito. Labas dito. Amen? So, alam niyo mga kapatid, napakahalaga po sa atin na amen, suriin po natin yung ating mga sarili. Amen? Alamin po natin talaga yung purpose natin kung bakit po tayo nag-aatin sa panalagawan ng ating Panginoon. Amen. Amen? Kasi po marami po. Amen? Marami po mga ibang sekta po, mga kapatid, na lalo na po sa mga kababaihan. Amen? Na naghahanap lang po sila ng mga boyfriend, naghahanap lang po sila ng mga
Amen, mga kasama sa simbahan. Amen, which is not good. Amen, kung meron pong ganitong mga kaugalan, itigil na po natin ito mga Amen. Amen. Meron din po sa atin mga matagal na pong, amen, magagawa ng Panginoon. Amen. Kung minsan alam nyo, marami pa po tayong mga kailangan ayusin sa ating buhay. Amen. So kailangan po, yung pananampalataya natin, yung true faith po natin, ay magresulta po, mga kapatid, ng good works. Yan po pala. Kailangan po, yung true faith po natin ay amen, magkaroon po ng yung resulta. Yun po yung mga mabubuting gawa natin. Amen? Amen. Hindi po yung tagal-tagal na po natin isisimba, wala pa po nagbabago. Amen? We have 9 fruits of the Holy Spirit. Di ba? Tanda po natin? Amen. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Kailangan po ito ay manahan po sa atin. Kung isa po dito ay wala pa po sa ating buhay, there is something wrong, mga kapatid, sa ating mga sarili na kailangan po nating iaayos. Amen? Yun lamang po. Maraming salamat. Mas lamang po. So, handa na po ba tayo magpuri? Amen. Sa ating Panginoon, diretso na po natin. Amen. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po ito para po sa ating kapurias, para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Sa araw po na ito, mga kapatid, ibigay po natin ang ating best para po sa ating Panginoon. Amen. Para pabigyan po natin siya ng kapurihan. Amen. Oh, hallelujah. Sabi po sa Juan chapter 15 verse 9, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa akin pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo kong lahat ay mahal ng Panginoon, kaya awitin natin siya. Ikaw, ako, mahal niya tayo. Everybody, come on! Ikaw, ako, mahal niya tayo, kaya ako'y naririto. Nais niya malaman ko na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa paggamot ng iyong kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ulit natin mga kapatid. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya ako'y naririto. Nais niya malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa paggamot ng iyong kamay, hindi mo ay nakakanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Amen. Pagkiin po natin ang ating mga kapatid. Ipadama po natin sa kanilang pagpapala at pagmamahal ng ating Panginoon. Sabay-sabay! Ikaw, Amen. ako, mahal niya tayo, kaya't ako'y naririto. Nais niya malaman
sa pag-akot ng iyong kamay. Hindi mo ay natatanaw, nadarama ko man tunay na ikaw ako ay mahal niya, na ikaw ako ay mahal niya, na ikaw ako ay mahal niya. Praise the Lord! Hallelujah! Yes, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Pamitan natin siya. Hallelujah! Ikaw ang aming himig, Panginoon. Sa iyo na ang pagpakailanman, O Diyos. Aming laman ng puso't isipan namin ikaw lamang. Ginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Panginoon, Panginoon, ikaw ang ibig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Turing nga, O Diyos, sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Sabay-sabay! Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo,
Yes, Lord. Lord, sa araw na ito, O God, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Yes, amen. Gabayan mo po ang bawat isang ugat sa pakikinig ng iyong salita, lalo na po ang aming nanay Ellen, O God. Yes, amen, Lord. Siya, O God, ng karunungan. Yes, Lord God. Wisdom and knowledge, O God, para O God, maihayag ang iyong salita kung ano man po yung gusto mong iparating sa bawat Yes, isang oh bansa. Lord. Lord, salamat po sa buhay ng aming nanay Ellen, O God. Yes, thank you, Lord. I-bless mo po ang kanyang buhay, O God, sa buko ng kanyang mga pamilya, O God. Lord, sa bawat gagamitin po sa pulpit niyo, O God, bigyan mo po ng kalinisan, O God. Amen. Lord, alisin mo po yung hindrance sa Yes, mga, oh Lord. mga balakid, O God, Amen. sa lugar na ito, O God, upang makakilos ka, Lord. In Lord, Jesus' name. ngayon pong umaga, O God, tulungan mo po ang bawat isa na may lamang po sa iyo, O God, yung aming mga puso. Amen. Lord, ngayong umaga po, Lord, kiniklaim na po namin. Yes, oh Lord. Thank you, Lord. Amen. Let's go. Lord, salamat po sa araw na ito. At sabayan mo po ang bawat isa, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay matatagpuan po natin sa Awit, chapter 27, verse 1 to 4. Dalangin ng pagpupuri, tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, yung masasama, sila'y mabubuwal. Kahit sa lakay na ko ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen! Kakila po talaga ang ating Panginoon. Amen? Kaya nararapat lamang po na siya ay awitan at pasalamatan. Amen? Kaya sama-sama po tayong ulit mga kapatid. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Ikaw ang hinahanap-hanap ko. Everybody! Ang umawit at papuri sa iyo. Hey! Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di na kontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes! Ang banal! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang pili, sa'yo ko lang narama. Ako'y malaya na. Sabay-sabay! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes, ulitin natin mga kapatid. Ang sarap umawit para sa Panginoon. Ang umawit at papuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan ko, ang hinahanap
puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Praise God, sabay-sabay! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Amen! Sabay-sabay mo natin itaas! Abanganin natin kayo! Amen! Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Yes! Dito lahat natin yung matatagpuan, mga kapatid, ang kaligayahan na hindi natin maasahan. Makahanapan sa iba. Hallelujah! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Yes! Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo ako'y maghintay. Isa pa! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Tunay! Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo ako'y maghihintay. Sa piling mo! Sa piling mo! Sa piling mo! Sa piling mo ako'y may tagumpay. Sa piling mo! Sa piling mo! Sa piling mo ako'y maghihintay. Sabay-sabay! Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Sa piling mo. Umuulan! Umuulan ng pagpapala. Yes! Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo ako'y may tagumpay. Sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo ako'y maghihintay. Everybody! Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Sa piling mo.
papuri sa ating Panginoon. Buhay na buhay. Damang-dama po natin ang banal na Espiritu Santo. Amen! So yes, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Sabi po sa unang mga taga-Korinto, chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya tulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Salit, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makapagtagumpayan ito. Oh, hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan at pababayaan, mga kapatid. Oh yes, hawitan po natin siya. Di ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Come on, church. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, manatag na. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Turing ako, Diyos. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, manatag na. Come on, church! Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin dating lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay makilig, Jesus. Kahit may suliranin man, O Diyos, kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Come on, church! Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka! Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Come on, Diyos! Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo, Panginoon, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo walang katulad, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako
kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Oh yes, Yes, so, ay, yung pasasalamat para sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, Lord, ay nakalaan para sa iyo lamang, O Diyos. Our church, awitan natin ang ating Panginoon para sa kanyang kalakilaan. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoon. Gamitin mo habang may panahon. Dahil inako mo sa dusa, binigyan mo ng bagong pag-asa. O puso ko'y nagpupuri sa'yo, Panginoon. Walang humpay ang pasasalamat. Walang humpay na ihahayag. Itataas dakilang ngalan mo. Sabay-sabay tayong lahat. Sasampahin kita, pupurihin kita. Sa bawat oras, sa bawat araw, aking ihahayag, aking isisigaw. Dakila ka, O Diyos. Nakita natin ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoon. Gamitin mo habang may panahon. Dahil inako mo sa dusa, binigyan mo ng bagong pag-asa. Puso ko'y nagpupuri sa'yo, Panginoon. Walang humpay ang pasasalamat. Walang humpay na ihahayag. Itataas dakilang ngalan mo. Mga Diyos, sabay-sabay po na lahat. Sasampahin kita, pupurihin kita. Pupurihin kita sa bawat oras, O Diyos. Sa bawat oras. Sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat araw. Aming ihahayag, O Diyos. Aming isisigaw ang iyong kadakilan. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Isa pa, sasampahin kita. Sasampahin kita. Purihin kita, O Diyos. Purihin kita. Sa bawat oras. Sa bawat oras. Sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat araw. Hindi kayo magsasang ihahayag, Panginoon. Ang iyong kalagayan, O Diyos. Aking isisigaw. Dakila ka, Panginoon.
Purihin ka, O Diyos. Sasambahin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We serve you, Panginoon naman. Dakilang Diyos mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, O Lord, ang awat. Na makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, O Lord, ang awat. Ng hari ng kaharian, O Panginoon, O Lord, ang awat. Kaya tunay na po, Panginoon, naman. Patuloy ka po namin, O Lord, ang awat. Pinapapalawanan, dinadakilaw, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, O Lord, ang awat. Kaya tunay na po, Panginoon, hinihiling ko ang patuloy na gabay at pagtubay mo po, Panginoon, naman, sa iyong mensahe po, Panginoon, O Lord, ang awat, na ibibigay sa amin ngayon sa oras na ito po, Panginoon, naman. Tunay nga po, Panginoon, hinihiling ko ang iyong gabay, O Lord, God, ang iyong kalooban, Lord, Yes, O Lord. Lord, God, ang siyang magaganap sa oras na ito po, Panginoon, O Lord, ang awat. Tunay nga po, Panginoon, Holy Spirit, Yes. samahan mo po, Amen. Panginoon, Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Ilagay mo Yes, lang po, Lord. Panginoon, sa iyong likuran po, Panginoon, para magbutawi sa ating labi, O Lord God, ayon sa iyong kalooban po, Panginoon, O Lord God. Tunay nga, O Lord God, alam mo ang aking kakayanan ko, Panginoon, O God. Bagkus, Lord Ama, ikaw ang magbigay, O Lord God, para maranasan namin, Lord Ama, O God, ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ang siyang magaganap po, Panginoon, O Lord Ama, O God, ang iyong kadakilaan po, Panginoon, O God, ang siyang maitaas sa araw na ito, Amen. Panginoon, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, maraming salamat sa pribilehyo na ipinagkaloob mo sa akin, O Lord Ama, O God, para ihayag ang iyong salita po, Panginoon, O Lord Ama, O God. Kaya tunay nga po, Panginoon, O Lord Ama, O God, hinihiling ko po, Panginoon, na ang mensahe na ito po, Panginoon, O God, hallelujah, na matanggap po, Panginoon, O God, ng iyong mga anak, O Lord Ama, O God, nang may kasimplihan, O Amen. Lord Ama, O God. Yes, Para, Lord. Lord Ama, O God, tumimo ito sa aming mga puso po, Panginoon. Para, Lord Ama, maganap ang iyong kalooban Amen. sa aming mga buhay po, Panginoon. Para, Lord Ama, sa paglakad namin sa mundo ito, O God, ay mapaglabanan namin ang mga Yes, tingin Lord. po, Panginoon, O Lord Ama, O God. Kaya tunay nga po, Panginoon, O God, maraming salamat sa gabay at pagtubay. Kaya sinasansala po kung ano man Espiritu na makakastorbo sa mga anak ng Panginoon Jesucristo. Kaya ka rin mag-Jesus sa pangalan ni Jesucristo. Hindi na magkanamin sa valley of destruction. Walang kamarapatan, mga istorbo sa mga anak ng Panginoon Jesucristo. Amen. Pagkos in the name of Jesus. Jesus' na name. karoon lamang ang puso at isipan ng iyong mga anak sa mensahe mo po, Panginoon God. Kaya dakilang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya patuloy ka po namin, Ama, pinupuri, dinadakila sa ngalan ng Ama, na anak ng Espiritu Santo. Amen! Magandang umaga. Amen. Sa lahat sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen. Kaya ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo, hanggat hindi pa kayo nakaka-upo, kaya tumayo mo. Diretso po tayong tumayo, ano? Kaya sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan, hango po yan sa awit, ang liliit ano? Hango po sa awit 27:1-4. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan, 1, 2, 3. Ang law si Yahweh aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatakaan, yung sasama sila'y mabubuwal. Kahit sa lakayin ako'y kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang ang aking minimihi, isang bagay ito kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang magandahan niya
hangad ko, at iyong patnubay niya ay matatamo. Amen! Ang sabi ng Panginoon dyan, ano? Sabi niya, tanglaw, siya ang ilaw ng ating mga buhay. Yung kadiliman ng ating mga buhay ay ang Panginoon, ang siyang humahango at siya rin ang nagbibigay ng liwanag. Ano? At sabi ng Panginoon, kahit ano daw mga bagay na maranasan natin sa suliranin sa ating mga buhay, mapagtagumpayan natin. Amen. Dahil may Diyos po tayo. Amen? Bilang isang Kristiyano natin, lahat ng bagay na mga hinihiling natin sa ating mga buhay, wala po tayong kaagam-agam dahil nandyan alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi niya po tayo pababayaan at hindi niya po iiwanan. Amen? Ang pamagat po ng ating Panginoong Jesucristo, yan title, God is everything. Kaya ko pa sinabi, bakit po binigay sa atin ng Panginoon? God is everything. Dahil siya po ang Diyos natin, Ama. Amen. Siya din po ang ating provider. Amen. Siya rin po ang ating pag-asa. Siya rin po ang naggagabay sa atin. Amen. Amen. Yung Panginoon po ay naggagabay sa atin kahit anong bagay sa ating mga buhay. Bilang isang Kristiyano, hindi po tayo iniiwanan ng ating Panginoon Amen. Jesucristo. Amen. Amen. Ang tiba po dyan, ang sabi ng Panginoon doon, we can run towards God present because it is the simplest place in the world. Sabi ng Panginoong Jesucristo dyan, mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga nangyayari sa mundo kung nasa presensya ka ng Panginoong Jesucristo. Kung nasa Kanya kang hawak ng Panginoong Jesucristo, mapagtagumpayan mo daw. Ligtas na ligtas ka. Secure. Assurance ng Amen. pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Assurance po na ligtas ka. Kagaya sa atin ngayon, di po ba? Holy Week. Di po ba? Talagang ligtas na tayo doon. Kyle, wala tayo doon. Ano? Kung baka nandoon kayo, at hindi pa tayo Kristiyano, baka pumapalo pa tayo sa atin mga buhay. Ano? Holy Week ngayon. Ano? Sabi ng Panginoon dyan, yung una na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, ano? Sabi ng Panginoong Jesucristo dyan, God is light. Di po ba? Amen. Yun nga sinasabi ko sa inyo kanina, sabi niya, siya ang tanglaw, siya ang ilaw. Ano? Sabi ng Panginoong Jesucristo, iniilawan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang sabi niya po, mga kapatid nga, kagaya ngayon, kung nandun po tayo sa Pilipinas, maari nagpapalo po tayo, maari pong nagpapasan po tayo ng krus, maari pong lumuluhod tayo simula doon sa dulo hanggang dito. Ano? Yung ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John F12, sabi niya ng Panginoon, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod. Tingnan mo siya ang ilaw. Hindi po yung pagpapalo, yung paniniwala. Di mo ba yung paniniwala? Dahil yun ang paniniwala, yung pagpalo, yun daw ang makaalis ng kasalanan. Yung Panginoong Jesucristo po, ang makaalis ng ating mga kasalanan. Siya pong ilaw, pinaniniwala niya po sa atin. Dahil yun po ang paniniwala. Hindi man natin sabihin sa ating mga sarili, pero nung araw, ganun po tayo. Di po ba? O kaya, nagdududa ka pa sa sarili mo kung totoo nga ba ang Diyos ang ilaw. Yun ang sabi niya. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin. Di po ba? Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw at nagbibigay ng buhay at di na lalakad sa kadiliman. Yung mga sumusunod lang sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang utos ng ating Panginoong Jesucristo? Dati 10 yun, ngayon 2 na lang. Di po ba? Naibigin natin ang Panginoong Jesucristo ng buong puso
pa, doon ka pa. Sabi nga, magkakaroon ka ng ilaw na nagbibigay ng buhay. Dati po, nasa kadiliman tayo. Dati po ay patay tayo, mga kapatid. Yes. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, naging born again tayo, doon po tayo nagkaroon ng ilaw. Amen. Hindi po ito ang ano ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito relihiyon. Hindi po ito, mga kapatid. Ito ay relasyon sa ating mga buhay. Dahil gusto ng Lord na mahango tayo doon sa kadiliman. Kailangan ibigin din natin yung ating kapwa. Magpatawad po tayo kung mayroon tayong kagalit. Di po ba yun ang dapat sundin natin sa ating mga sarili? Yun po ang dalawang utos ng ating Panginoong Jesucristo na hindi natin kayang gawin dahil sa ating mga pride. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo diyan, sabi niya, nagbibigay ng buhay. Pag tayo po ay nasa kasalanan pa rin, mga kapatid, yung buhay natin ay patay. Hindi mo masasabi, spiritual ang pinag-uusapan natin. Pag tayo lumalakad sa kasalanan, ay patay po tayo. Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo, buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kung sinusunod po natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nagkakaroon po tayo ng buhay spiritual. Wala na po tayo sa kadiliman. Amen. Kaya nanampalataya ako, yung mga kamag-anak, yung pwede natin i-explain sa kanila ang bilang isang Kristiyano. Marami nagsasabi ang Kristiyano. Nagagalit sila sa mga Kristiyano dahil ang iniisip nila ang mga Kristiyano ay siraulo. Di ba ba? Yun ang sabi nila, kakanta-kanta, aawit-awit, na iiyak-iyak. Di ba ba? Pero mga kapatid, yun ang totoo. Hindi po relasyon. Hindi po tayo liligtas ng relihiyon, kundi ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ginagawa mo sa ating Panginoong Jesucristo? Kung may relasyon ka, siyempre nakikipag-usap ka sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba ba? Nagtuto kang manalangin at humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba ba? Amen. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Our God is the light in the middle of darkness. Nandun sa kalagitnaan ng ating mga kapatid, nandun tayo sa kalagitnaan ng kadiliman. Nandyan po ang ating Panginoong Jesucristo. The guide us of the Christian life is also through His Word, and that He can experience His light. Na alam ko po, mga kapatid, nararanasan natin po yun sa ating mga buhay. Dahil yung mga ugali natin noon, di po ba, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo makakapagpatawad sa ating kapwa, di po ba? Ngayon, narinig na natin, na ang pag hindi ka nagpatawad, anong sabi ng Panginoon? Sa Mateo 6:23, sabi niya, kung maghandog ka man lang sa akin, sabi niya ng ganun, iiwan mo muna bago ka bumalik sa paghandog sa Panginoong Jesucristo. Dahil wala po tayong lugar sa kaharian ng Panginoong Jesucristo kung hindi po tayo nagpapatawad. Amen? Sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan, we are reminding that we are must not fear anything. Wala po tayo natatakot kung nandyan yung Panginoong Jesucristo. Because with God around us, we can overcome and defeat any sin. Mapag-anuhan po natin lahat ng ating kasalanan, the temptation and evil in this world. Amen? Sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan sa 2 Samuel 22:29. Sabi niya gano'n, ikaw po, O Yahweh, ang tanglaw sa akin, taging patnubay ko sa daang madilim. Totoo po yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pangako po yun ng Panginoong Jesucristo. Dahil mga kapatid, tayo noon,
Saan ba tayo noon? Nung wala pa tayo, hindi pa tayo natin nakikilala yung Panginoong Jesucristo. Maari nandun ka sa sugalan, maari nandun ka sa inuman, maari nandun ka sa padawar-dawar sa balad o sa mga supermarket, maari nandun ka lang nakikipagchismisan. Yun po ay lahat ang bawal. Pero ngayon, anong ginagawa mo? Di ba ba? Nandito ka ngayon. Ibig sabihin, nung mga kapatid, pinapatnubayan ka ng Panginoong Jesucristo, inalis ka niya doon sa kadiliman. Yun lahat po ay madilim. Amen? Panghingi lang yung mga kapatid, ngangak-ngak ka kasi ganito. Hindi po. Ibaguhin na po natin dahil nailawan na po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan, number 2. Tatlo lang yan. Number 2. Bilisan natin kasi baka humaba. Amen? Yan. Makinig mabuti. Amen. God is with me. Amen. Nandyan po ang Panginoon. Kahit saan po tayo magpunta, mga kapatid, wala po tayo maililihim sa Panginoong Jesucristo. Maglihim man po tayo sa nanay at tatay natin, maglihim man po tayo sa asawa, maglihim man po tayo sa kapatid, maglihim man po tayo sa ating mga amo. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Amen. Alam na alam ng Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya po sa awit 27:3, sabi niya, kahit hukbo ng aking umalikat sa ako sa kanila, di ako natatakot, salakayin man ako ng mga kaaway, nagtitiwala pa rin ako sa may kapal. Amen. Dapat po yun ang gawin natin sa ating mga sarili. Kahit anong palibot-libot pa, mga kapatid, ng mga kaaway sa atin, alam na po namin na ang Panginoong Jesucristo ang sasalakay mo po, mga kapatid. Wala pong ibang mga kasalakay kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan sa Isaiah 43:2, sabi po niya, pag ikaw ay daraan sa karagatan, di ba ba? Dadaan ka sa karagatan, sasamahan kita. Kahit saan ka po pumunta, kasama mo ang Diyos. Amen. Kasama mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi ka madadaig ng suliranin. Hindi ka madadaig ng mga problema. Yes, amen. Dahil nandyan ang Panginoong Jesucristo, nagbibigay ng pag-asa. Nandyan ang Panginoong Jesucristo na tumutulong sa'yo. Bilang isang Kristiyano, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Mahabagin po ang Diyos natin. Mahabagin siya, maunawain siya. Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo dyan, dumaan ka man sa apoy. Kahit anong pagsubok, napakahirap mga kapatid, mapagtagumpayan po natin. Dahil may Diyos ka po. Hindi naman instant ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Pag hindi man nabigay ng Panginoong Jesucristo at hindi ka man gumaling agad, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa kalooban ng Diyos, kundi is His time. May perfect time ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. May binabago pa ang Panginoon sa buhay natin. Yes. Di po ba? Alam po ng Diyos kung ano talaga ang pangangailangan mo. Kung saan kanya ilulugar. Alam niya. Kaya wag po natin pilitin yung mga sarili natin Yes. na ang siyang magaganap. Amen? Yung kalooban ng Diyos ang siyang magaganap. Hindi ka mabubuwal na mabibigatan sa mga pagsubok. Magaan lang. Dahil alam mo, nandyan ang Panginoong Jesucristo. Mapagtagumpayan mo, mapa-overcome mo ang mga problema. Hindi ka mababackslide. Hindi ka matutugba. Amen? Amen.
Amen. Nakatayo ka Yes. sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang ilaw ng buhay mo. Hindi kanya ipapahamak. Amen. Ang Diyos po natin, hindi siya nagbibigay ng problema. Tayo ang problema. Amen? Tayo ang problema. Sabi ng Panginoong Iskan, no matter how big. Sabi ang ganun, no matter how big. Sabi ang ganun. Hindi ba yung kumipindot ako? Ito sa English. No matter how big. Sabi niya, no matter how big our life challenge. Totoo naman pala talaga, may mga challenge tayo sa ating mga buhay. Mga kapatid, kaya huwag niyo isipin. Amen? Huwag niyo isipin. Isipin natin yung Panginoong Jesucristo. Sabi niya, our sin and temptation, God Himself is always bigger. Amen. Malaki ang Diyos natin. Amen. Makapangyarihan yung ating Panginoong Jesucristo. Doubt and challenge, yung mga doubt natin, they are the holy protection. Nandyan po ang protection ng ating Panginoong Jesucristo. Guidance and strength. Pinapalakas niya tayo. Amen. Oh, God has assured us that we will always with as long as we have faith in Him. Faith, yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niya po yun, mga kapatid. Alam ng ating Panginoong Jesucristo kung ano talaga ang buhay natin. Amen? Amen. Kaya, kahit anong problema, mapagtagumpayan natin yan. Yes. Amen? Sabi ng Panginoon Jesucristo dyan, sa Panginoong Diyos tayo magtitiwala sa ating patatagin ang paniniwala na tayo ay umaasa sa Kanyang kalinga. Sa Diyos lang po natin iasa ang ating mga problema. Amen. Kung ano ang mga kahilingan natin. Sa Diyos po tayo lumapit. Yes. Huwag po sa Bombay. Huwag po tayo umasa. Huwag po tayo umasa kahit kanino man sa mga latiri na yan. Sa mga ano pa nga meron sa atin. Na mga gano'n na yun. Loto. Yun po, loto. Huwag po tayo umasa doon. Doon tayo yayaman. Ano? Yayaman po tayo sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, ang kayamanan ay sa Panginoong Jesucristo. Wala ka mang pira, wala ka mang bahay, wala ka mang kotse. Basta may Diyos ka sa buhay mo, ay mayaman ka na. Basta may Diyos ka sa buhay mo, mayaman ka na. Amen. Amen. Mayaman ka na. Wala ang Diyos natin, mga kapatid. Yan po ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa awit 23:6, sabi niya ng ganun, tunay ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sakit tagdayin habang ako'y nabubuhay, doon ako'y sa templo mo lalagi ng mananahan. Dapat po ganun ang desire natin. Mga kapatid, sa atin mga buhay, kagaya sa buhay na nangyari sa akin last year. Di ba ang tagal kong hindi nakatayo dito? Last year po, mayroong nangyari sa buhay ko. Ang amo ko, tumawag sa akin na, sabi niya sa akin, kailangan mag-renew ka na ng ikama mo. Dahil pag hindi ka nag-renew, sabi niya, sa next mo pag-renew ay 10,000 na ang babayaran mo. Sabi ng amo ko. Tapos sabi ko naman, sige, nag-renew po ako dahil baka magbayad ako ng 10,000. Di po ba? Di, natapos na yun. Di, again naman. Tapos ngayon, sabi kong ganun, kung nanghiya ako ng sign sa Lord, Lord, kung ito ng kalooban mo, bakit ako magbabayad ako ngayon, halimbawa naman ng 10,000, pero sa next hindi na. Pero kung yun ang kalooban mo, Lord,
Sabi ko nang ganun sa kanya, ang sayo ang magaganap. Yung kanuuban mo lang. Amen. Dumating po ang point na hindi ko po alam sa aking sarili. Dati naman po talaga ako may sakit sa puso. Amen? Nung araw. At gumaling po yun. Ang beating na lang ng puso ko ay 24. Ano? Hindi na ako, lalakad ako ng 3 step lang. Wala na po. Tapos na, upo na po ako. Ngayon, nung dumating po itong last year na December, ang sabi ng ating sister Kat, sabi niya, Nay, sabi niya may libreng check-up doon sa Al-Salam. Sabi niya, gusto mo magpa-check up? Sabi ko, gusto ko magpa-check up. Sabi ko ganun. Sabi niya, sige. Dinala niya po ako doon. Tapos ngayon, nag-check up po ako. 1 linggo na, hindi nila sinasabi sa akin. Tapos sabi nila, dalhin mo doon sa doktor, sabi nila sa akin. Yun, sabi nga ng doktor, barado na yung puso ko. Kasi nga, hirap na rin akong lumakad. Akala ko ay sa katandaan ko lang. Amen? Sabi ko nga, sa katandaan ko lang, barado na yung puso ko, mataas po yung cholesterol ko. Ang sabi ng doktor, mag-take ka ng every 2 times ng inject. Puro pasabo yan. Pati tiyan, puro pasado po yan dahil sa ka-inject ko ng umaga at hapon. Ngayon, ang time doon sa, tapos ang mahal ko ng gamot. Pag binilang-bilang ko po ay 4,000 plus sa isang buwan. Sabi ko, Lord, ang laki. Tapos, magre-renew pa ako ng ikama ko. Sabi ko, gano'n. Hindi po ako tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. At hindi rin po nakikita ng mga kapatid na mayroong akong agang-agang na mga bagay. Basta normal lang. Ano? Amen. Tapos pa kataon na yun, sabi yung gano'n. Maraming bawal. Tapos yung gamot, ang mahal. Walang mabiling gamot. Paikot kami kung saan. Ang time po sa ganong pangyayari, nung hindi ako mapakali, tumawag ako ulit sa sponsor ko. Sabi ng sponsor, hindi po sumagot yung sponsor ko. Nung time na yun, yung lalaki. Tapos sabi ko, Lord, ano gawin ko? Tinry ko po, tumawag ako sa asawa niya. Sinagot po ko ng asawa niya. Tapos sabi ko, Madam, ma-expired na po yung ikama ko. Sabi ko ganun. Kailangan ko po mag-renew. Sabi yung ganun. Kasi sabi ni Baba, na lang daw, yung 10,000 daw yung sinisingil niya sa akin. Sabi niya sa akin, okay, i-renew kita. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, ganun. Magkano Madam ang babayaran ko? Sabi niya, 5,600 lang. Di ba pinagpala? Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Pinagpala. Ngayon, di natapos na ako doon. Pinagpala ako ng Lord. Ngayon, nung sa doktor naman, ang sabi sa akin ng doktor is 3 months ako po mag-take ng inject every umaga at hapon. Ngayon, ang problema ako. Dahil, ginigising ko yung mga kapatid na mag-inject lang sa akin. Takot naman ako i-inject ko yung sarili ko. Di po ba? Tapos, minsan, dun sa Thanksgiving natin, diba, tinapik nila ako dito, sabi ko, aray. Hindi nila po alam yun. Wala po akong sinasabi. Mga kapatid lang sa bahay ang nagsabi. Tapos ngayon, siyempre, sabi ko sa Lord, Lord, ang laki naman, sabi kong gano'n, yung gagastusin ko. Wala na po matitira sa sahod ko. Sabi ko, kulang pa. Sabi ko sa Lord. Ngayon, nagkataon po ang ating Sister Joy. Kilala niyo po yun, Pastora Joy. Nasa Kubar na ngayon. Kasi nakapangasawa. Di po ba? Kasi ngayon, nung, kinontrata ko na yung isang kapatid, si Cathy. Cathy, willing ka ba na injeksyonan mo ako umaga at hapon? Sabi ko, ganun, sunduin ka na lang. Oo naman na sabi yung ganun. Pero yung iniisip ko ngayon, pag sundo hatid, magkano na naman ang gagastusin at nakaka-istorbo naman ako.
Sabi ko, Lord, wala na mag-i-inject sa akin. Sabi ko gano'n. Kasi nga, pupunta na nga si Joy sa Hubag. Pagdating po ng time na yun, kaya dito po talaga naranasan yung pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ano? Even po ang ating Tatay Ed, pumunta po sila at saka Sister B, pinanalangin nila po ko. Ano? Na talagang tinanong nila ako kung anong plano sa buhay ko. Wala po akong ano eh. Dahil pumupunta po ako doon sa church. Na ang basta hindi ko kay Lord. Kung kalooban mo na Lord na talagang kukunin mo na ako. Dahil umiiyak na yung ibang kapatid. Kung ano po ang kalooban mo, ang siyang magaganap. Amen. Pero gusto ko lang Lord, kasama mo ko. Kung Amen. kukunin mo ko. Amen. Yun ang sabi ko talaga sa ating Panginoon Yesus Cristo. Dahil yung, alam niyo ito yung puso natin pala kung hindi na makahinga. Para siyang makina. Chip. Parang mayroong, hindi ka makatulog hindi ka makatulog tarara. Parang basta, hindi ka makatulog, mayroon ka talagang maririnig. At hindi ka po makatulog ng diretso, nakahimlay ka lang sa una. Ganun po nangyari sa buhay ko. Tapos ngayon, nangyari po yun, nung paalis na sila, Sister Joy, naghatid po kami. Tapos tumawag si Kat. Sabi niya, Nay, halika dito, sabi niya ganun, check up mo ulit. Sabi niya ganun, kukunan ka uli ng dugo. Sabi niya sa akin. Di umalis na sila, Joy, pumunta na ako sa hospital. Pagpunta namin doon, pagdating po ni Kat sa bahay, nung gabi, sabi niya, Nay, good news. Hindi ka na po mag-i-inject. Amen. Hallelujah. Amen! Hindi ka na mag-i-inject. Mag-i-inject lang ako ng every 3 days. Pupunta na lang ako doon sa Alborz na yun. Yung sa Alborz Hospital. Clinic. Nang time na po yun, nung nasa Alborz naman ako, siyempre, wala na talaga ako din malalapitan. Napunta po ako ng time po na walang-wala na talaga ako. Walang-wala na talaga. Sabi ko, Lord, walang-wala na ako. Alam ko ng Panginoon, talagang wala tayong marinig sa Lord. Pagpunta ko sa supermarket, namili po ako. Mayroon akong nakita doon, isang driver, isang katulong, isang madam. Nung sa, na kami, bayaran. Nalingon ako sa kanya. Tapos sinabi niya doon sa I will pay that. Amen. 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 Hallelujah. Yes! I will pay that. Sabi ko sa kanya, yes, madam. Really, madam, you pay my... Yes, I will pay. Binayaran niya po yung grocery ko. Alam ko ng Diyos. Kaya mararanasan mo talaga yung pag-ibig ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung anong desire ng puso ko. Alam ko niya. Di po ba? Tapos mayroon naman isang kapatid na sabi niya, Nay, pwede ba umutang? Sabi ko nga, ako talaga ang uutang. Nung pumunta siya, tapos, Nay, ito, bayad ko, Nay. Sabi niya. O, di may pang-inject na naman ako. Di ba ba? Alam ko ng Lord. Doon ko po naranasan yung pag-ibig ko ng ating Panginoong Hesus Kristo. At doon ko rin naranasan doon sa pagbayad ng ikama na hindi pa po ako kailangan umuwi. May mission pa po ang Panginoong Hesus Kristo. Dahil yun ang dalangin ko, Lord, kung magbabayad ako ng 10,000, last na yon, ayaw ko na, uuwi na ako. Di ba ba? Mararanasan po natin yung kabutihan na tunay na pag-ibig. Amen. Kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, kung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, dinanas ko po yun sa buhay ko. Dahil alam ko po sa buhay ko, akala ko, mamamatay na. Kaya yun ang andel ko sa Panginoon.
Kung kukunin mo po ako, Panginoon, gusto ko kasama mo. Doon natin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon at kanyang kabutihan, mga kapatid. Ipinapakita niya, tataglayin natin habang ang sinasabi ng Panginoon diyan, habang nabubuhay doon ako sa templo mo, mamalagi. Yun ang desire ng puso ko, mga kapatid. Na lagi akong mamalagi sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, na doon ako laging humimlay sa Kanya. Alam po ng Lord ang puso natin. Kung anong gusto ng buhay natin, isipan natin lahat. Alam niya po. Dahil yun po, kung ano ang desire ng puso natin, yung kalooban ng Diyos ang siyang magaganap. Yun po ang naganap sa buhay ko, mga kapatid. Napaka-bless. Nabibless ako sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang Lord is a blessing. I am a blessing in the Lord. Amen? Yung po ang totoo. Amen? Sabi ng Panginoon Heso Kristo dyan, in times of the struggle, kaya nga sinasabi ko sa iyo, sa lahat ng mga problema natin, let us seek. Unahin natin ang Panginoong Heso Kristo. Kilalanin natin siya. And the right to be the presence of God, as this is the most safest place in the world that offer po ng Panginoon Heso Kristo sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, as conditional love. Hindi pa ba natin naranasan yung ang pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo na walang limitado? Mga kapatid, walang limit ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya nga, naririto tayo sa ating mga buhay. Kaya nga, narito tayo dahil nakilala natin yung Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Sa pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo, forgiveness and endless protection. Nandun po yung protection ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid, as a Christian. As a Christian, mga kapatid, we must both devote our times, effort, i-desire, gumawa, effort, magbigay ng time, magbigay ng oras sa Panginoong Heso Kristo, magbigay ng panahon sa ating Panginoong Heso Kristo, magbigay ng effort kahit matagal ang gawain, mag-effort ka na, umupo ka dyan, nakaupo ka lang naman. Di ba ba? Nakikinig! Amen! Effort! Huwag mainip! Ang tagal naman ni Pastora magmensahe. Ang pangit naman niya magmensahe. Hindi naman namin naintindihan. Ang sakit naman niya magsalita. Effort nga eh. Mag-effort tayo. Yes, Amen! Sabi ng Panginoon Hesus Kristo, must be devoted effort and service to be under His presence. Ang presensya po sa baba po na ano ba Isu ko, the presence which also we too are saved. Maliligtas po tayo, our soul from internal damnation. Yung sa ano ba gusto natin? Sa karagat-dagatang apoy na lumiliyab. Di po ba? Yun ba ang gusto natin? Kung wala tayo sa presensya ng Panginoong Jesucristo, kung hindi natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, di po ba? Sa atin po mga buhay, di po ba? Si David, mga kapatid, marami siyang kaaway. Anong sabi ni David? Mas gusto niya tumira sa simbahan. Mas gusto niya sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo na pagtagumpayan po ni David yung mga kaaway niya. Ganon din po sa ating mga buhay. Kung maraming kumukutya sa iyo, kung marami kang mga problema, ang Panginoon ay nandyan. Pag nandyan ka sa presensya, hindi ka niya iiwan. Hindi, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan,
Sabi ng Panginoong Jesucristo sa awit 63:6, sana, sabi niya, bayaan mo sa santuary, sa lugar na dakong banal. Hayaan natin ang ating mga sarili. Ika'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Nakita mo yung mga kapatid? Yun dapat ang ano natin eh. Dahil tayo parang iniinit. Parang nasisilaban yung ating mga puwit pag nasa church tayo. Di mo ba? Inip na inip ka. Ano, paglalaba pa ako. Ang daming labahin. Ang daming kong gawain. Wala akong kakainin. Bakit ang tagal-tagal nila? Anong ginagawa nila dyan sa church? Para tayong sinisilaban. Di mo ba? Ganun po, mga kapatid. Sabi nga dyan, bayaan mo sa sanctuary, sa lugar na dakong banal. Asan ba yung may banal? Nasa presensya ng Panginoon, nasa church. Asan ka nga ngayon? Nasa presensya ng Panginoong Jesucristo. Dahil walang natutulog sa inyo. Amen. Ikaw roon ay mamasdan ko. Kita ka ng Lord sa buhay mo. Amen. Namamasid ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Sa likas mong karangalan, mga kapatid. Karangalan natin ito, mga kapatid. Number 3, ang wagas na pag-ibig mo ay higit kaysa buhay. Totoo naman talaga, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagdusa sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Higit ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa atin. Pero hindi natin mamahal ang ating Panginoon. Tayo ay umayaw at pinilit lang tayo na pumunta rito. At pinilit lang tayo na magsimba. Kung hindi ka patatawagan, ayaw mo pa. Ayun nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang wagas na pag-ibig mo ay higit kaysa buhay. Ang Panginoong Jesucristo ay binigay niya yung kanyang buhay. Kaya sinabi niya, higit pa sa iyong buhay. Ang binigay ng Panginoong Jesucristo, higit pa. Sabi niya, kaya ako'y nagpupuri, ikaw ay pagkukulan. Dapat pagkukulan natin yung pansin na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano po siya kabuti, kung gaano niya tayo itinubos at inako ang ating mga kasalanan para po tayo maligtas. Amen! Sabi ng Panginoon dyan, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpasalamat at dalangin at ako ay dadalangin. 1 minuto lang ang ating panalangin. 2 minuto, 3 minuto, nainip ka na. Automatic, amin na. Amen. Sa kamay ko'y itataas. Yun mo, mga kapatid, ano? Pag tumataas tayo ng ating kamay, maaari nahihiya pa tayo. Di po ba? Tinitignan pa natin yung mga kapatid kung tumataas nga sila ng kamay. Hayaan mo sila! Kung gusto mo ang presensya ng Panginoong Jesucristo na papasayo, huwag mong pansinin yung katabi mo, yung kapitbahay mo. Pansinin mo na makuha mo yung presensya ng Panginoong Jesucristo na malipat sa'yo. Amen. Mga kapatid, huwag nating isipin na kung ano ang ginagawa niya. Ang pansinin natin yung Panginoong Jesucristo na dapat nakapokus ka kung paano ka sumamba. Na kailangan nga ipikit mo yung mata mo, yung leader lang ang hindi nakapikit at nagpipindot dyan. Yun lang. Kailangan na madala natin yung puso ng Panginoong Jesucristo. Amen. Nandun dapat yung desire ng puso natin, yung buhay natin. Amen. Yun dapat ang anuhin natin. Ito ang aking kaluluwa. Sabi niya, kakain. Tayo naman pala eh. Tayo din. Yung kaluluwa din natin ang kumakain. Amen. Sabi ng Panginoon, ang aking kaluluwa ay kasiyahan, nagagalak, na umawit ng papuri at ialay. Saan kaya mo inaalay yung papuri mo, mga kapatid? Inaalay mo sa katabi mo? Inaalay mo sa pastor mo? Inaalay mo sa mga
Amen. Dapat yung eagerness ng kaluluwa mo ang siyang magaganap sa pagpupuri ng Diyos. Pero doon sa sayawan, magaling ka, may step pa. Yes! Totoo po yun. Pero mga kapatid, anong magagawa natin? Nakikita ka ng mga media na magaling ka sumayaw. Nakikita ka ng mga media na maganda ka. Pero mga kapatid, isipin mo, ang iyong pangalan kaya nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Yun ang totoo. Aminin man natin at sa hindi, mas gugustuhin pa natin na magbigay ng time sa mundo. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Si David nga eh. Hindi po ba? Nawala yung mga kaway. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, mawawala ang lahat ng kaway. Amen. Babagsak lahat yan. Amen. Sabi po ng Panginoong Jesucristo dyan, ang laman sa gitna ng samantalang naghihimlay, magdamag na palaging iniisip ko ay ikaw. Yun po ang gusto ng Panginoong Jesucristo na ilagay natin sa mga puputi natin. Alam niyo yung puputi? Isip. Di ba ba? Amen. Ilagay natin sa ating mga kukuti na ang ating Panginoong Jesucristo ang laman ng isip natin at puso. Para yung presensya ng Panginoong Jesucristo ay mararanasan natin. Amen! Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo diyan, kahit isang araw lamang, mas gusto ko pa sa templo mo. Di po ba? Gusto nyo kaya? Siguro, araw-araw ayaw nyo. Ayaw na namin pumunta dyan. Ayaw na namin mag-born again. Di po ba? Amen! Nung Thanksgiving, maaari araw-araw kayo nagpa-practice. Di ba ba? Amen! Amen. Kaya kailangan mga ganun ba? Laging magkasama. Ano? Sabi yung Panginoon, Kristo dyan, kaysa 1,000 araw na iba naman ang tahanan ko. Ay, kung saan ka naman pupunta, kung saan tahanan mo. Baka mamaya yung pa mo, kung saan mo dinadala, isipan mo at puso mo. Amen! Sa gusto pang maging bantay sa pinto ay iyong templo, kaysa ako'y naman mapasama sa masasamang tao. Di po ba? Maiiwas tayo doon sa masasamang tao kung lagi po tayo sa templo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit sabihin pa nila na kayo ay mga siraulo, wala pong problema. Di bali po, siraulo, ligtas ka naman. Amen. Yes. Amen! Amen. Ligtas ka naman, nasa presensya mo naman ang ating Panginoong Hesukristo. Amen! Sabi po ng Panginoong Hesukristo diyan, sabi niya, ito po ay tagpo ni Marta at ni Mary. Amen. Si Marta po dyan, mga kapatid, siya ay busy sa pagluluto. Amen. Ngayon, napag-isipan niya dahil si Maria nandoon lang sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi niya sa ating Panginoong Hesukristo, na si Marta siya ay busy na, ay hindi siya tinulungan. Pero sino po ang kinalugdan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ko sinabi sa inyo na hindi na kayo magluto, basta, yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo, basahin nga natin. Para at least, maniniwala kayo. Ano? Sabi po yun dyan, sabi niya. Sa 10:40 ko hindi dito, natin. Patuloy si Jesus at sa kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay, pumasok sa isang malugod na siyang tinanggap ang babaeng magagalang si Marta inito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na si Maria na pangalan nakaupo sa
tahanan ng Panginoong Hesukristo. Si Mary to, nakaupo sa makinig sa kanyang itinuturo. Di po ba? Kaya kayo, huwag kayo mainip ha. Para kung may nagtuturo, huwag may mag-preach. Amen! Dahil siya ang kinalugdan eh. Amen. Kaya nalulugod ang Panginoon sa oras na ito. Amen! Amen. Alang-alang sa kay Martha, sapagkat kulang ang kanyang katawan. Totoo naman talaga, pag ikaw lang nagluluto, kulang talaga, kailangan mo yung tagahiwa, di ba? Tagahugas, sa paghanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at wika, Panginoon, sabihin na po ninyo sa kapatid kong tulungan niya ako. Sabi ng ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at maabalang-abala sa maraming bagay. Abalang-abala sa maraming bagay sa pagluluto. Ngunit isa lamang talaga ang kailangan na pinili ni Maria, ang lalong mabuti at ito'y hindi alisin sa kanya. Ang pagpupuri po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag po tayo lumayo sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Lagi po tayong dumalo dahil yun po ang kinalugdan ng Panginoong Hesukristo. Tayo niya yung laging nagluluto. Ibig sabihin, hindi ka mabubuhay. Sa yun lamang, di ba sabi niya? Sa Matthew 4:4. Di ba sabi niya? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bibig ng Panginoong Hesukristo na naglumutaw sa Kanya. Spiritual po ang ating buhay. Hiram lang po yung buhay natin. Kaya nabubuhay po tayo ng totoo sa Spirit. Di po ba? Isa spiritual natin. Kailangan yun ang paghanda natin. Yung Espiritu natin. Hindi yung makamundong buhay. Mga kapatid, lahat ng bagay, hindi po natin madadala. Lalo na yung pagluluto. Ang madadala lang dyan ay high blood. Sa sugar, sweet. Di ba? Sa puro naman, kapi-kapi at soft drink. Sugar. Di po ba? Pag lagi naman puro mantika, high blood. Cholesterol. Ganun nangyari sa... Pero hindi naman ako masyado sa mga ganun bagay. Kaya... Yan, sabi ng Panginoong Hesukristo, God is light. God is with me. God is present. Ang Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap at uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw yaong hangat. Di po ba? Dapat yung hanapin natin yung Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Di po ba? Dapat. Huwag tayong hanap ng pira. Huwag tayong hanap ng pagkain. Hindi natin, yun. Alam ng Lord kung anong pangangailangan natin. Di po ba? Pangako po ng Panginoong Hesukristo dyan eh. Anong sabi niya sa Hebreo 13:5? Sabi niya, huwag kang hahangad sa mga panalapi. Makuntinto ka kung anong mayroon ka. Ay, hindi kita pababayaan, ni hindi kita iiwanan. Nakita niyo yun yung pangako ng Panginoong Hesukristo. Dapat pinanghahawakan natin po yun. Yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya para hindi tayo ma-failure sa ating mga buhay, hanapin po natin yung Panginoong Hesukristo. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Baka hinahanap mo lang yung Panginoong Hesukristo kung may sakit ka, at hinahanap mo lang yung Panginoong Hesukristo kung may pira ka, kung wala kang pera, hinahanap mo lang yung Panginoong Hesukristo kung may bibilhin ka, hinahanap mo lang yung Panginoon kung may hinihiling ka. Gusto ko kutsi, gusto ko pumunta sa Hong Kong o sa Japan, magliw-liw. Iniisip mo lang yung sarili mo. Dapat ang hanapin natin, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap ng uhaw
po tayo lagi sa ating mga buhay. Hindi na uuhaw sa tubig, hindi na uuhaw sa alak. Kung kaluluwa, tanging ikaw yaong hangad. Yun po ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Nanampalataya po ay naunawaan ninyo. Amen. Kasi kung hindi nyo naunawaan, balikan natin. Amen. Amen. Yes, to God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We serve you po, Panginoon, O God. Tunay nga na maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa oras na ito po, Panginoon. Nanampalataya ako po, Panginoon, O God, na naunawaan ng bawat isa, O God, ang mensahe po, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, O God, na ito ay tumimo sa bawat puso ng iyong mga anak po, Panginoon, O Lord, Ama, O God, na kung kaano ka ikaw ang ilaw sa aming buhay po, Panginoon, na ikaw ay kasama namin po, Panginoon, O God, na ikaw po ay nasa presensya mo kami po, Panginoon, O God, Ama, O God. Kaya tunay nga po, Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan, idinadalangin ko po, Panginoon, ang music ministry na ito po, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, O God, ang piano na ito po, Panginoon, ang drums na ito po, Panginoon, O God, o hallelujah. Kung ano man po ang kakulangan nila po, Panginoon, O God, tunay nga po, Panginoon, ikaw ang magpupuno nito po, Amen. Panginoon, O Lord, Ama, O God. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo pagpalain ang Sector C po, Panginoon, O God. Amen. Simula po, Panginoon, sa kanilang namumuno po, Panginoon. Down, O Lord, O God, sa mga members po, Panginoon, sa mga deacons po, Panginoon, elders po, Panginoon, ay patuloy na pagbigkisin mo sila po, Panginoon, sa isang pag-ibig po, Panginoon, O God. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Kaya patuloy ka po namin, Ama, pinupuri, dinadakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumanggap na ba siya? Parang Christian na yata. Tumanggap na. Tumanggap na siya. Jesus Christ.